Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 311, Kabanata 311, Naharang. Sa sandaling ito, ang buong madla ay kumulo at sumabog, na umabot sa isang mataas na rurok. Ang pagpapatamba sa tatlong manlalaban sa tatlong suntok, hindi pa nangyari ang ganoong bagay mula nang itatag ang underground boxing arena na ito. Ang batang ito mula sa East Nation ay gumawa ng kasaysayan. Ipinakita sa amin ng misteryosong bata mula sa silangan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makapangyarihan, ang paglaban sa langit, ang pagiging hindi magagapi. Boxing King. Boxing King. Boxing King. Ang lahat ng mga miyembro ng madla ay lahat ng masigasig na niyakap at sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Sa huli, ang dalawang salitang, Boxing King, lang ang umalangaw sa underground boxing arena, sapat na malakas para marinig ng mga bingi, na para bang ibabagsak nila ang bubong. Lalo na ang mga batang babae at ang mga kababaihan ng mataas na lipunan sa eksena, hindi sila makapaghintay na sabay-sabay na ihagis ang kanilang mga sarili sa entablado. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay tahimik na nakatayo sa entablado, kalmado at kalmado. Ang liwanag sa kanyang katawan ay nagmistulas sa kanya na isang desperado na walang kamatayan. Sa gilid ng entablado ng labanan, lahat sina Sebastian Ward, Titan, at Thomas ay nakatitig kay Manuel Bennett sa entablado ng labanan, ang kanilang mga mata ay puno ng lubos na pagsamba at pagkamangha. Ganoon din ang naramdaman ng ibang manlalaban sa boxing venue, na sana ay magpatira pa sila sa pagsamba. Sa box 10, si G. Golando at Shridan Jenkins ay nasa sabik din, nagyaya at sumuntok sa hangin. Mula tanghali hanggang ngayon, sunod-sunod na milagro ang kanilang nasaksihan mula kay Manuel Bennett at tuluyan na silang nalibugan. Pambihirang kasanayang medikal. Walang kapantay sa gemstone appraisal. Martial arts na lumalaban sa mundo. Napabuntong hininga si G. Golando, Kuya Jenkins, saan mo nakilala ang gayong milagrosong tao? Humagalpak ng tawa si Shridan Jenkins, na nagsasabing, marahil ito ay tadhana. Ang pagkikita kay Mr. Bennett ay ang pinakamalaking karangalan para sa akin. Tumango si G. Golando, kailangan ko ring magkaroon ng magandang relasyon kay Mr. Bennett. Karangalan talaga nating makilala ang gayong figure. Tara na, kailangan na nating umalis. Pagkasabi nito, umalis sina G. Golando at Shridan Jenkins, kasama ang isang grupo ng mga tao, sa pribadong silid at dumating sa entablado ng labanan. Tumingin si Mr. Golando kay Manuel Bennett at nagpasalamat sa kanya, Mr. Bennett, salamat sa pagkapanalo mo sa laban na ito para sa akin at iniligtas mo ang aking reputasyon. Salamat. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, Mr. Golando, we are friends. Natural, tutulungan kita, kaya huwag tayong masyadong magpasalamat. Tawa ng tawa si Mr. Golando, yes, 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 we are friends. Golando, you broke the rules. Sa sandaling ito, isang dagandong ang dumating. Sina Manuel Bennett, Mr. Golando, at Shridan Jenkins ay napalingon lahat para makita si Mr. Zaxi na pinangungunahan ng isang malaking grupo ng mga tao sa galit na paraan. Matigas na wika ni G. Golando, Zaxi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong mga regulasyon ang nilabag ko? Tinuro ni Zaxi si Manuel at malamig na sinabing, this kid is not even your fighter. What qualify him to fight for you? You are so despicable. Bago pa makapagsalita si G. Golando, malakas na sinabi ni Manuel Bennett, ngayon lang, sinabi ko kay G. Golando na willing akong maging fighter niya. Dahil ako ang fighter ni Mr. Golando, bakit hindi ako qualified? Pagkatapos, binago ni Manuel Bennett ang kanyang tono at walang pakialam na sinabi, kung kasuklam-suklam ang pag-uusapan, hindi man lang kami makakalaban sa iyo. Binigyan mo ang iyong mga mandirigma ng gayuma na pampulakas at tinangka mong patayin ang tatlong mandirigma ni Mr. Golando sa entablado ng labanan. Akala mo hindi namin alam. Pagkasabi niya nun, I knew it, paano biglang lumakas si Barrett at yung iba, kaya uminom sila ng gamot.
Kasuklam-suklam talaga, kung hindi dahil sa pagtungtong ng batang ito sa East Nation sa arena, nahulog na sana si Mr. Galindo sa bitag ni Zaxi. Mr. Zaxi, kilalang tao ka sa main country, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Lahat ng taong naruroon ay napalingon kay G. Zaxi at nagsimulang magsalita bilang pagkondena. Namula agad ang mukha ni Mr. Zaxi, at natigilan siya ng walang salita. Dumadagandong nagsalita si G. Galindo, Zaxi, dahil natalo ka sa taya, bilasan mo iabot mo ang minahan ng Jade. Fine, ibibigay ko, ibibigay ko. Si Mr. Zaxi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumingon sa isa sa kanyang mga subordinate, at sumigaw, dalhin ang kontrata dito. Nagmamadaling dinala ng subordinate ang kontrata. Agad na ibinigay ni G. Zaxi ang kontrata kay G. Galindo. Walang paraan, dahil sinimulan niya ang parehong mga paligsahan ngayong gabi. Kung natalo siya ngayon, hindi niya maitatanggi ang debit, kung hindi, wala siyang magiging prestihiyo sa pangunahing bansa. Kaya, ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanya ay lunukan ng mapait na tabletang ito. Gayunpaman, alam niya na kung wala si Manuel Bennett ngayong gabi, tiyak na dinurog niya si Galindo sa ilalim ng kanyang paa. Kaya, nagtanim siya ng matinding hinanakit para kay Manuel Bennett, na nagnanais na mapunit siya. Kinuha ni Galindo ang kontrata at iniabot kay Manuel Bennett na nagsasabing, Mr. Bennett, dahil nanalo ka sa laban na ito para sa akin at tumulong sa pagbawi ng mukha ko. Ililipat ko sa iyo itong jade mine. Biglang natigilan si Manuel at walang magawa, Mr. Galindo, binigyan mo na ako ng isang jade mine. This time, hindi na kailangan. Galindo retorted, Mr. Bennett, kapag tinanggihan mo ito, ibig sabihin minamaliit mo ako. Hindi inaasahan ni Manuel na ganoon ka-generate si Galindo, direktang binibigyan siya ng 2 jade mine. Masayang sinabi ni Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, you deserve this. Ang ginagawa ni Mr. Galindo ay nagpapahiwatig din na gusto niyang maging matalik mong kaibigan. Tumango si Manuel, sige po Mr. Galindo, ako na po ang kukuha. Kaya naman, pinirmahan ni Manuel ang kontrata at itinatak ito ng kanyang handprint. Ang mga taong naruroon ay lubos na inggit. Sa isang gabi, nakakuha si Manuel ng 2 minahan ng jade. Mula ngayon, nagkaroon na rin si Manuel ng sariling lugar sa industriya ng jade ng main country. Galindo, bata, hintayin natin. Hindi na ginusto ni Zaxi na manatili doon. Nag-iwan siya ng masasakit na salita at umalis sa lugar kasama ang kanyang mga tauhan. Sabi ni Galindo, Mr. Bennett, it's getting late. Dapat na rin tayong umalis. Sige. Tumango si Manuel. Pagkatapos, umalis si Manuel at ang kanyang grupo sa underground boxing arena at umalis sa Paradise Club. Sa kalsada. Tawa ng tawa si Galindo, nakakatuwa, ang gabing ito ay lubos na kasiya siya. Palagi akong may panalo at talo sa mga laban ko kay Zaxi sa mga nakaraang taon. Ngunit hindi kailanman pinahirapan si Zaxi ng gayong matinding pagkawala. Sabi ni Manuel, Mr. Galindo, hindi naman basta-basta pakakawalan ni Zaxi. Hindi naman ako nagdulot ng gulo sa iyo, di ba? Paano mo kaya? Ikinaway ni Galindo ang kanyang kamay at mayabang na sinabi, kahit hindi siya natutuwa, ano ang posibleng gawin niya sa akin? Ito ang main country, I call the shots here. Mabuti naman. Sa wakas ay napanatag si Manuel. Iminungkahi ni Galindo, Mr. Bennett, bakit hindi ka magpahinga sa aking manor ngayong gabi? Nagtalo si Sheridan Jenkins, hoy, matandang lalaki, binalak kong imbitahan si Mr. Bennett na magpahinga sa aking manor, hindi mo siya maaaring nakawin sa akin. Masayang tumawa si Galindo at sinabing, kung ganoon, depende kung saan mismo gustong magpahinga ni Mr. Bennett. Manuel, between laughter and tears, said, I appreciate your kindness, but I rather not disturb both of you. Can you drop me off a hotel to rest? Mas magiging komportable ako sa ganoong paraan. Nang makita ang pagtanggi ni Manuel, nagpalitan ng tingin sina Galindo at Sheridan Jenkins, walang magawang umiling.
Tumango si Galindo at sinabing, sige, magpapabook ako ng hotel para sa iyo ngayon din. Pagkasabi nito, kinuha ni Galindo ang kanyang mobile phone at nag-book ng hotel para kay Manuel. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagpreno ang driver. Hindi ko nais-nais na sabi ni Galindo, More, anong ginagawa mo? Bakit biglang napreno? Sagot ng driver, Mr. Galindo, na-intercept na po kami. Kabanata 312, Kabanata 312, hindi ba mabuti ang mabuhay? Bennett, at ang dalawang iba pa ay itinaas ang kanilang mga mata upang tumingin. Gaya ng inaasahan, isang dosenang itim na sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa intersection sa unahan, na humaharang sa kanilang daanan. Kumunot ang noo ni Galindo at nagtanong, anong nangyayari? Hindi ako sigurado. Umiling ang driver. Sabi ni Galindo, puntahan mo at tingnan mo. Oo. Tumango ang driver at mabilis na lumabas ng sasakyan. Nang mga sandaling iyon, bumaba rin sa kotse sina Galindo at Shridan Jenkins na mga bodyguard at naglakad patungo sa harapan. Pero noon lang, bumukas ang mga pinto ng dosenang itim na business car na iyon. Mahigit 40 lalaki na armado ng machine gun ang lumabas sa mga sasakyan, at direktang pinaputukan ng mga bodyguard ni Galindo. Bang bang bang. Sumabog ang putok ng baril. Pinaulanan ng bala ang mga bodyguard na parang ulan. Puff, puff, puff. Ang ilang mga bodyguard ay binaril sa lugar at nahulog sa mga pool ng dugo. Mabilis na nag-react ang natitirang mga bodyguard, hinugot ang kanilang mga baril mula sa kanilang mga baywang at nagsimulang mag-counter-attack. Isang putok ng baril ang biglang sumiklab sa kalye. Pagpatay! Pagpatay! Takbo! Ang mga naglalakad sa kalye ay natakot at tumakbo para sa kanilang buhay. Nang makita ang eksenang ito, saglit na natigilan si Bennett. Bagamat alam niyang magulo ang main country, hindi niya inaasahan na darating sa puntong ito na magbubunot ng baril ang mga tao at papatay sa mga lansangan. Hindi maganda. Hinahabol tayo ng mga to. Bulalas ni Shridan Jenkins nang makita niyang lumaganap ang sitwasyon. Damn it! Naikuyom ni Galindo ang kanyang kamao at mabangis na sinabi, sino ang nagpadala sa mga taong ito? Seryosong sinabi ni Shridan Jenkins, si Zaxi kaya ang nagpadala sa kanila. Kung si Zaxi talaga ang nagpadala sa kanila, nagdedeklara ba siya ng digmaan sa akin? Mabangis na sabi ni Galindo, at saka nagpatuloy, kahit ano, tumawag ka ng tulong dali. Sige. Tumango si Shridan Jenkins bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, parehong kinuha ni Galindo at Shridan Jenkins ang kanilang mga mobile phone at nagsimulang tumawag. Sa puntong ito, unti-unting tumigil ang putok ng baril. Ang 21 bodyguard ni Galindo at Zaxi ay pawang nakitang nakahandusay sa mga pool ng dugo. Bagamat higit sa 100 lalaki ang napatay sa kabilang panig, mayroon pa ring 31 bagay na natitira. Itinutok ng 30 taong ito ang kanilang mga machine gun sa kotse ni Bennett at nagsimulang maglakad patungo dito. Ang pinuno ay isang malakas na tao na may makapangyarihang balbas. Habang naglalakad sila ay nagpatuloy sila sa pagpapaputok. Ang makakapal na bala ay tumama sa kotse, na gumawa ng ding-ding na tunog habang ang mga ito ay nagsasalpukan at lumilipad ang mga spark. Sa kabutihang palad, ang kotse ni Galindo ay isang propesyonal na binagong bulletproof na kotse, kaya hindi pa ito nawasak. Yung nasa sasakyan, lumabas na kayo. Galit na umungol ang pinuno. Pawis na pawis, itinikom ni Shridan Jenkins ang kanyang mga ngipin at sinabing, damn it, patay na lahat ng mga tao natin. At magtatagal bago dumating ang mga reinforcement. Natatakot ako na ang kotseng ito ay hindi makayanan ang kanilang lakas. Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kahit na si Galindo ay dumaan sa ilang mga pagtatangka ng pagpatay sa nakaraan, walang kasing delikado ngayon. Malamig ang mukha niya habang diretsyong kumuha ng box sa ilalim ng upuan ng kotse. Sa pagbukas ng kahon, mayroong 3 Colt handgun at ilang kahon ng mga bala. Nagsalita siya sa isang dumadagandong na boses, Brother Jenkins, Mr. Bennett, kumuha tayo ng isa at labanan sila ng direkta mamaya. Sige, gawin natin.
Kinuha ni Sheridan Jenkins ang isang Colt at sinimulang i-load ang mga bala. Gayunpaman, hindi pumulot ng baril si Manuel Bennett, bagkus ay humablot lamang siya ng isang dakot na bala at sinabing, "Mr. Galindo, Mr. Jenkins, manatili na lang kayong dalawa sa sasakyan at huwag kayong lalabas. Ako na ang bahala sa kanila." Ano? Biglang nabigla si Galindo, "Mr. Bennett, alam kong magaling ang martial skills mo, pero may hawak silang baril. Hindi ka pwedeng maging reckless." Tumango rin si Jenkins at sinabing, "Oo, Mr. Bennett, masyadong malakas ang firepower nila, hindi ka dapat maging walang ingat. At saka, kahit na bumaba tayo sa kotse, dapat nating gawin ito ng sabay-sabay para may mag-back up sa atin." Bahagyang ngumiti si Bennett at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi gaanong kapaki-pakinabang sa akin ang mga bala." Dahil doon, direktang itinulak ni Bennett ang pinto ng kotse at lumabas, na isinara ang pinto ng malakas. "Mr. Bennett." Gulat na bulalas ni Galindo at Jenkins, nagulat sa kanyang mga ginawa. Sa sandaling ito, sa labas ng kotse. Pagbaba ni Bennett sa sasakyan, huminto ang 30 kakaibang lalaki at malamig na tinitigan siya. Malamig na sinabi ng pinuno, "Anak, bakit ikaw lang ang lumabas? Sabihin mo sa lahat ng nasa sasakyan na lumabas." Sinulyapan lang ni Bennett ang grupo ng mga lalaki at bumantong hininga, "Bakit kailangan mo pa akong guluhin? Hindi ba mas mabuti pang mabuhay? Anong ibig mong sabihin?" Biglang nataranta ang pinuno, hindi masyadong naiintindihan. Walang pakialam na sinabi ni Bennett, "Ang ibig kong sabihin ay, dahil nakatagpo mo ako, mayroon ka lamang isang paraan palabas, kamatayan." Tumawa ang pinuno at nagtanong, "Anak, sinasabi mo bang ikaw lang ang makakatalo sa 31 bagay sa amin?" "Oo." Tumango si Bennett. Natigilan muna ang grupo ng mga lalaki, saka nagtawanan. May problema ba sa pag-iisip ang batang ito? Paano niya nasasabi ang ganoong kalokohan? Talo tayong lahat mag-isa, sa tingin mo isa kang immortal. Anak, masyado kang mayabang. Hindi ka natatakot na maputik ang dila mo sa pagmamayabang. Ang mga lalaki ay sunod-sunod na nanunuya, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghamak. Itinaas ng pinuno ang machine gun sa kanyang kamay at itinutok ito kay Bennett, nanunuya, "Bata, lahat tayo ay mga mersenaryo na matitigas ang labanan, bawat isa ay may kakayahang makipaglaban sa 10 kalaban. Huwag mo ngang banggitin na may mga baril kami, kahit wala kami, madali ka pa rin naming mapatay." Dahil hindi pa bumabagsak ang boses. Ang kanang kamay ni Bennett ay mabangis na indayog. Sa isang iglap, whoosh whoosh whoosh. Ang mga bala sa kanyang kamay ay lumipad palabas kasabay ng nakakatakot na tunog ng hangin, na para bang binaril ang mga ito mula sa isang baril. Ang susunod na segundo, flop flop flop. Isang dosenang lalaki sa lugar ang binaril sa noo, na bumagsak ng husto sa lupa. What the hell? Paano ito posible? Paghagis ng mga bala gamit ang kanyang mga kamay, na pumatay ng higit sa 100 tao, tao ba si Mr. Bennett? Sina Galindo at Jenkins na nasa sasakyan ay hindi napigil ang mapasigaw, nanginginig ang kanilang mga boses. Ngayon, ang nangungunang lalaki at ang natitirang 21 bagay na lalaki ay tulala. Hindi nila akalain na si Bennett ay papatayin ng higit sa 100 sa kanila sa isang iglap. Ang pinuno ay biglang bumalik sa kanyang katinoan, umuungal na galit, patayin ang batang ito. Sa pamamagitan nito, nagpaputok ang pinuno, nag-spray ng mga bala kay Bennett. Sabay-sabay ding nagpaputok ang ibang mga lalaki, ligaw na binaril si Bennett. Ngunit, sa mismong sandali nang dumating ang makakapal na bala. Nang inag ang katawan ni Bennett, at isang truth shield ang nabuksan, na hamarang sa lahat ng bala. Ding ding ding. Ang mga bala ay tumama sa truth shield, na gumawa ng isang malutong na impact sound na parang tumatama sila sa isang steel plate, na may mga spark na lumilipad. Paano ito posible? Hindi tao ang batang ito. Hindi siya tao. Walang paraan ang isang tao ay maaaring maging immune sa mga bala. Ito ay imposible, ganap na imposible. Ang lahat ng mga lalaki ay sumisigaw ng hysterically, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot.
Lalo na sina Galindo at Jenkins sa sasakyan, nanginginig na ang kanilang mga katawan sa mga sandaling ito. Kabanata 313, Kabanata 313, ang mga puso ng tao ay pinaghiwalay ng kanilang mga tiyan. Ngayong gabi, pinatay ng 3 suntok ni Manuel Bennett sina Barrett, Austin, at Nelson, na ikinagulat nila. At ngayon, mas nakakaloka sa kanila ang eksenang ito. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay parang Diyos sa kanilang mga puso. Nang hindi na hinintay na bumalik sa katinuan ng 20 o higit pang mga lalaki, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, nag-iba ng direksyon ang mga bala sa harap at pumutok patungo sa 20 lalaki. Dodge! Yumigtad dali! Napasigaw ang pinuno sa gulat. Gayunpaman, siya ay isang hakbang na masyadong mabagal. Whoosh! 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 Ang lahat ng 20 o higit pang mga lalaki ay ginawang salon ng mga bala at nahulog sa mga pool ng dugo. Ngayon, ang tanging natitirang nakatayo ay ang pinuno. Nanatiling kalmado ang mukha ni Manuel Bennett habang dahan-daang naglakad patungo sa pinuno. Devil, demonyo ka! Ang pinuno ay napabulalas sa takot, ganap na nawala ng lakas ng loob, at tumalikod upang tumakas. Gayunpaman, hinabol siya ni Manuel Bennett ng isang hakbang, at marahas na sinipa siya. Ang pinuno ay sumigaw, dumura ng dugo mula sa kanyang bibig, habang siya ay sinipa mula sa lupa at malakas na bumagsak sa lupa. Nahulog din sa gilid ang kanyang machine gun. Tinapakan ni Manuel Bennett ang dibdib ng pinuno at sinigawan ang sasakyan, Mr. Galindo, Mr. Jenkins, ayos na lahat, pwede ka nang bumaba. Nang marinig ang boses ni Manuel Bennett, sa wakas ay natauhan sina Galindo at Sheridan Jenkins at binuksan ang pinto ng kotse para bumaba. Sa pagtingin sa mga bangkay na nakahiga sa mga pool ng dugo, pareho silang nadama na ito ay hindi totoo. Noong una ay inakala nilang delikado ang gabing ito, at baka hindi na sila makapaghintay na dumating ang pagliligtas bago mawalan ng buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na nalutas ni Manuel Bennett ang panganib ng mag-isa? Sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, dapat mong tanungin ang taong ito na nagpadala sa kanila. Tumango si Galindo, umakyat, tinitigan ng mabangis ang pinuno, at sinabi sa malalim na tinig, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Namilog ang mga mata ng pinuno, ngunit hindi siya sumagot. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, magsasalita ka ba? Ang sabi ng pinuno, wala kaming sinugo, nakita lang namin kayong may pera, kaya gusto namin kayong agawin ang inyong kayamanan. Magsabi ka ng totoo. Malamig na sigaw ni Manuel Bennett at tinapakan ang braso ng pinuno, na bali ito. Napasigaw ang pinuno, nanginginig sa sakit. Ang mga mata ni Manuel Bennett ay kumislap ng malamig na liwanag, at sinabi niya, kung hindi mo sasabihin ang totoo, babaliin ko ang bawat buto sa iyong katawan at ipaparamdam sa iyo na ikaw ay patay na. Pagkarinig nito, natakot ang pinuno kaya nanginginig, maputi ang mukha, at puno ng malamig na pawis. Masasabi niyang hindi lang siya sinusubukan ni Manuel Bennett na takutin siya. Isinasaalang-alang na ang bata ay nakapatay lamang ng 12 ng mga tao nang hindi natitinag, tiyak na siya ay isang walang awa na tao. Dahil doon, napalunok ang pinuno at nagtanong, kung sasabihin ko ba sa iyo, pakakawalan mo ba ako? Umirap si Manuel Bennett at sinabing, depende yan sa performance mo. Huminga ng malalim ang pinuno at dahan-daang sinabi, pinadala kami dito ni Mr. Stephen Grant. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Galindo, at tinanong niya sa malalim na boses, sinong Mr. Stephen Grant ang sinasabi mo? Sinabi ng pinuno, ang iyong pangalawang anak na lalaki, si Stephen Grant. Kalokohan! Umungol si Galindo, tinatapakan ang binti ng pinuno. Nanginginig sa sakit ang pinuno at nag-igting ang kanyang mga ngipin at sinabing, totoo, ang anak mo ang gustong pumatay sa iyo. Hiniling sa amin ng iyong anak na tambangan dito, pagkatapos ay patayin kayong lahat, at sinabi sa amin na gawin itong malinis at huwag mahuli. Nagpalitan ng tingin sina Manuel Bennett at Sheridan Jenkins, puno ng takot ang kanilang mga mata. Noong una ay inakala nilang ang mga taong ito ay ipinadala ni Zaxi,
ngunit hindi nila inaasahan na sila ay ipapadala ng pangalawang anak ni Galindo, si Stephen Grant, na hindi akalain. Pagkatapos ng lahat, binigyan sila ni Stephen Grant ng impresyon ng pagiging banayad at magalang, hindi tulad ng isang taong maaaring gumawa ng mga bagay na iyon. Kahit na si Manuel Bennett ay natagpuan nitong hindi kapanipaniwala. Tulad ng isang matandang kasabihan mula sa East Nation, ang puso ng isang tao ay hiwalay sa kanilang tiyan. Imposible, talagang imposible, bakit gusto akong patayin ng anak ko? Malakas na umiling si Galindo na parang ayaw maniwala. Sinabi ng pinuno, kung hindi ka naniniwala, maaari kang makinig sa pag-record. Pagkasabi nito ay naglabas siya ng recording pen sa kanyang bulsa. Agad na inagaw ni Shridan Jenkins ang recording pen, binuksan ito, at pinatugtog ang recording. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pag-uusap. Mr. Bolmo, ikaw na ang bahala sa pagkakataong ito. Pakitiyak na patayin ang aking ama, pati na rin si Shridan Jenkins at ang Manuel Bennett na iyon. Lalo na ang Manuel Bennett na iyon, kung maaari, iwan siyang buhay, para ako mismo ang pumatay sa kanya. Hehe, Mr. Grant, ang walang awa mo talaga, gusto mo pang patayin ang sarili mong ama. Maaari ko bang itanong, anong uri ng matinding puot ang mayroon ka sa iyong ama, na kaya mong patayin siya? Mr. Bolmo, hindi mo na kailangang magtanong pa. Sa anumang kaso, pagkatapos na gawin ito, bibigyan ko ang iyong koponan ng $100 milyong. Sige, masarap magnegosyo. Sa recording, ang isa sa mga lalaki ay tinawag na Bolmo, ang isa sa harap nila, at ang isa ay si Stephen Grant. Sa puntong ito, kahit ayaw pa ring maniwala ni Galindo, wala siyang ibang magagawa kundi ang maniwala. Namula ang mga mata ni Galindo, at bumulong, bakit? Paano nangyari ito? Mabilis na inilalayan ni Shridan Jenkins si Galindo at napabuntong hininga, Kuya, huwag kang padalos-dalos sa conclusion, mas mabuting tanungin natin ng personal si Stephen Grant. Malakas na tumanggo si Galindo, ngunit puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Tinanong ni Manuel Bennett si Bolmo, paano mo nakuha ang recording? Sinabi ni Bolmo, kami na nakatira sa madilim na mundo ay palaging maingat kapag gumagawa ng mga bagay. Si Stephen Grant, isang lalaking gustong pumatay sa sarili niyang ama, ay dapat na isang taong walang ilalim. Kaya naman, ni-record ko ang pag-uusap na ito para pigilan siya sa paggamit sa amin at pagkatapos ay talikuran kami. Kung susubukan niyang saktan tayo, ilantad namin ang recording na ito. Nakikita ko. Tumanggo si Manuel Bennett bilang realisasyon. Bumantong hininga si Bolmo ng turbid chi at sinabing, Sir, nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin, pwede mo na ba akong bitawan? Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, sasamahan mo kami mamaya. Kailangan naming harapin mo si Stephen Grant. Ikaw. Galit na tinitigan ni Bolmo si Manuel Bennett, sinabi ko ang totoo. Bakit hindi mo ako pakakawalan? Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, sinabi ko sa iyo, kailangan ka namin. Kung ayaw mo, maaari kitang ipadala sa impyerno ngayon din. Nagmamadaling itinikom ni Bolmo ang kanyang bibig at hindi na nang ahas na magsalita pa. Ilang sandali pa. 12 ng mga itim na sasakyang pangnegosyo ang lumitaw sa malayo at huminto sa malapit. Bumukas ang mga pinto ng kotse at bumaba sa mga sasakyan ang mahigit 100 lalaki na may hawak na machine gun at mabilis na tumakbo. May-ari ng pamilya, nandito na tayo. Boss, okay ka lang. Ang grupong ito ng mga kalalakihan ay ang rescue na ipinanawagan ni Galindo at Shridan Jenkins. Gayunpaman, habang papalapit sila, nakita nila ang 12 ng mga bangkay sa lupa at agad silang natulala. Kabanata 314, Kabanata 314, Labanan ng Ama at Anak. Paalala lang, kakasabi lang ni Galindo at Shridan Jenkins na napaka-urgent ng sitwasyon dito, kaya sumugod sila. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Paano namatay ang lahat? Isang leading man ang nagtanong kay Galindo, family owner, what's going on? Itinuro ni Galindo ang mga bangkay ng mga mersenaryong iyon at sinabing, ngayon lang, sinubukan kaming patayin ng mga mersenaryong ito.
Buti na lang at nandito si Mr. Bennet kaya hindi sila nagtagumpay. Sa halip, pinatay sila ni Mr. Bennet. Maraming tao ang tumingin kay Manuel Bennet na may pagtataka sa kanilang mga mata. Paano mapatay ng isang tao ang napakaraming armadong mersenaryo? Ito ba ay talagang isang bagay na maaaring gawin ng isang tao? Kung hindi nila ito narinig mismo kay Galindo, hinding-hindi sila maniniwala. Ang pinuno ay patuloy na nagtanong, may-ari ng pamilya, sino ang nagpadala sa mga taong ito? Sa buong pangunahing bansa, mayroon bang sinumang nang ahas na salakayin ka? Sa halip na sagutin ang tanong, mataimtim na sinabi ni Galindo, bilisan mo at alamin kung nasaan si Stephen Grant. Nang marinig ang sinabi ni Galindo, natigilan ang mga taong naruroon, at biglang may nahulaan. Hindi kaya ang mga mersenaryong ito ay ipinadala ni Young Master Stephen Grant? Paano kaya iyon? Napakabuting tao ni Young Master Stephen Grant, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ngunit ito ay pamilya ni Galindo kaya't hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Ilang sandali na lang. Iniulat ng pinuno, kasalukuyang nasa Villano. Tatlo si Young Master Stephen Grant sa Angle Mountain Villa area. Kumaway ng kamay si Galindo, mag-iwan ka ng mga maglinis dito. The rest, sundan mo ako sa Angle Mountain Villa area. Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Di nagtagal, mahigit 10 tao ang naiwan, at ang iba ay sumakay sa mga kotse at dumiretso sa Angle Mountain Villa area. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakarating na sila sa Angle Mountain Villa area. Ang Angle Mountain Villa area ay isa sa mga pinakamarangyang villa area sa main country. Nasa likod ito ng mga bundok at tubig, na may magagandang tanawin. Ang bawat villa ay nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong US dollars. Pagkapasok ng convoy sa villa area ay mabilis itong huminto sa entrance ng Villano. 3. Sa pasukan ng villa, mayroong mahigit 30 bodyguard na nagbabantay sa lugar, bawat isa ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, nang makita nila ang 12-dosenang mga kotse na huminto sa pasukan, nagulat sila. Tara na, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Kinaweyan ng kapitan ng mga bodyguard ang kanyang kamay at inakay ang iba pang bodyguard patungo sa mga sasakyan. Hindi nagtagal, bumukas ang lahat ng pinto ng sasakyan, at lumabas sina Manuel Bennet, Galindo, at Sheridan Jenkins kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Kapamilya, bakit ka nandito? Nagtatakang tumingin kay Galindo ang kapitan ng tanod na kumikislap ang mga mata. Malamig ang tingin ni Galindo at sinabing, I came to see Stephen Grant. Is he inside? Sinabi ng kapitan ng bodyguard, nasa loob si Young Master Stephen Grant, kailangan mo bang ipahayag ko ang iyong pagdating? Sabi ni Galindo, bilisan mo. Oo. Pumayag naman ang kapitan ng bodyguard at saka kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. Pagkatapos tumawag, sinabi ng kapitan ng tanod, may-ari ng pamilya, iniimbitahan ka ni Young Master Stephen Grant. Sabi ni Galindo, Mr. Bennet, Kuya Jenkins, pakisamahan mo ako sa loob. Sina Manuel Bennet at Sheridan Jenkins ay tumango. Pagkatapos, sinabi ni Galindo sa iba, manatili kayong lahat dito at siguraduhing walang aalis. Oo, may-ari ng pamilya. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Kaagad, naglakad sina Manuel Bennet, Galindo, at Sheridan Jenkins patungo sa villa. Pagbukas nila ng pinto at pagpasok sa villa, isang mayamang boses ang bumungad. Dad, bakit ang aga mo dito? Ngumiti si Stephen Grant, na naka-sleep robe, at bumaba mula sa ikalawang palapag. Nabalitaan ko na tumatakbo ka pala nitong mga nakaraang araw para maghanap ng magpapagaling sa akin. Akala ko pupuntahan kita. Tumawa si Stephen Grant, you're my dad. As long as I can heal you, I don't mind how tired I am. Nang makita si Stephen Grant na nakangiti pa rin at nananatiling banayad, hindi napigilan ni Manuel Bennet na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Totoo na hindi mo malalaman ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mukha. Kung hindi dahil sa ebidensya at mga testigo, hindi siya maniniwala na si Stephen Grant ang nagpadala ng mga tao para patayin sila. Dad,
Uncle Jenkins, Mr. Bennet, please have a seat. Pagkatapos niya yaang maupo ang tatlo, personal na binuhusan sila ni Stephen Grant ng 3 basong tubig. Kinaweya ni Galindo ang kanyang kamay at sinabing, Stephen Grant, huwag ka na ring mag-abala. Magkwentuhan tayo, mag-ama. Umupo si Stephen Grant na tila naguguluhan, Tay, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Tinitigan ni Galindo si Stephen Grant at tinanong, Stephen Grant, nalaman mo na ba kung sino ang gustong manakit sa akin? Napabuntong hininga si Stephen Grant, I'm sorry, Dad, hindi ko pa nalaman. But rest assured, paiigtingin ko ang investigasyon at ihaharap sa hustisya ang nakatagong kontrabida. Sumandal si Galindo sa sofa at casual na nagtanong, Stephen Grant, how do you think I treat you? Bahagyang natigilan si Stephen Grant, Tay, bakit mo ba ito naitanong bigla? Hindi ba halata, ang pagtrato mo sa akin ay hindi masasabi? Bahagyang napabuntong hininga si Galindo at sinabing, dahil alam mong mabuti ang pakikitungo ko sa iyo, bakit gusto mo pa akong patayin? Sa sandaling lumabas ang mga salita. Biglang tumahimik sa sala. Pagkaraan ng ilang segundo. Tumawa ng mahina si Stephen Grant, Dad, you're joking, how could I possibly kill you? You're my dad after all. Nang makita si Stephen Grant na nagpapanggap pa rin sa kanyang harapan, biglang napuno ng galit si Galindo. Alam mo pa naman na ako ang tatay mo. Tiningnan niya ito ng malamig at sinabing, Stephen Grant, alang-alang sa relasyon ng mag-ama natin, mabibigyan kita ng pagkakataon. Kung aamin ka, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Stephen Grant, Dad, I don't know what you're talking about. Bakas sa mukha ni Galindo ang pagkadismaya, Stephen Grant, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin umamin. Puno ng pagka-inosente ang mukha ni Stephen Grant, Dad, what do you want me to confess? I have not done anything. Damn it. Malakas na hinampas ni Galindo ang mesa, duguan ang mga mata at mabangis ang ekspresyon. Mabangis niyang sinabi, dahil ayaw mong magtapat, hayaan mo akong tulungan kang gawin ito. With that, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Ipasok mo siya. Hindi nagtagal, itinulak ang pintuan ng villa, at kinaladkad ng 2 malalakas na lalaki si Bolmo, ang pinuno ng mga mersenaryo. Sa sandaling nakita niya si Bolmo, nanliit ang mga mata ni Stephen Grant at hindi sinasadyang kumuyam ang mga kamay niya. Itinuro ni Galindo si Bolmo at tinanong, Stephen Grant, kilala mo ba siya? Umiling si Stephen Grant, hindi ko siya kilala. Bolmo hilted his teeth and said, Mr. Stephen Grant, ginamit mo lang ako tapos ngayon nagpapanggap kang hindi mo ako kilala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi na kailangang magpanggap pa, nabigo ang operasyong ito. Dahil dito, kumunat ang noo ni Stephen Grant, tumayo siya at tinitigan ng masama si Bolmo, who the fuck are you? How did I use you? What failed operation? I don't even know what you're talking about. Bago pa man mahulog ang mga salita. Bang! Biglang tumayo si Galindo, sinampal ang mukha ni Stephen Grant, at pinabaliktad ito sa sofa. Tinakpan ni Stephen Grant ang mukha niya at tulalang sabi, Dad, bakit mo ako sinaktan? Sa kabog ng dibdib, hindi maitago ni Galindo ang kanyang pagkabigo. Anak ka, ayaw mo pa ring umamin. Dahil hinanap kita, dapat may hawak akong ebidensya. Kabanata 315, Kabanata 315 Undead Witch. Ebidensya. Nagulat ang ekspresyon ni Stephen Grant, anong ebidensya? Kumuha ng recorder si Galindo at diretsyong pinatugtog ang recording. Nang marinig ang usapan sa recording, biglang bumaling ang mukha ni Stephen. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Bolmo, at galit na sinabi, shit, gumawa ka talaga ng recording. Ngumisi si Bolmo, Mr. Grant, para sa isang walang kabuluhang tao na tulad mo, natural na kailangan kong magtago ng card sa sarili ko. Kung hindi ko ito ni-record, paano kung gamitin mo ako at pagkatapos ay patayin mo ako para patahimikin ako? Damn bastard! Umungol si Stephen, ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot, ganap na iba sa dating magiliw na ugali.
Akala niya ay perpekto ang plano, at talagang nilayo na magpadala ng taong pumatay kay Bolmo pagkatapos gamitin siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang nabigo ang operasyong ito, kundi nahuli rin siya. Malamig na tinitigan ni Galindo si Steven, "So, umamin ka." "Hehe. Hahaha." Tumawa ng malakas si Steven, "Mahal kong tatay, oo, ako ang gustong pumatay sa iyo." Sinubukan ni Galindo na pigilan ang nagngangalit na galit sa kanyang puso, at nagtanong, "Sino ang nag-ayos ng lason at sumpa sa akin, ikaw rin ba?" "Oo, ako iyon." Direktang umamin si Steven. Hindi na napigilan ni Galindo ang galit sa kanyang puso. He was emotionally excited, his eyes were red, he roared, "Bakit? I'm your father. What grudges, what grievances do we have that makes you want to kill me?" Gusto mong malaman kung bakit? Sinama ng tingin ni Steven si Galindo at umungol, "I can tell you." Mula pagkabata hanggang ngayon, sa tuwing may magandang pagkakataon, ako ang laging nasa isip mo. Upang makuha ang iyong atensyon, sinubukan ko ang aking makakaya upang maging isang mas mabuting tao, tumatakbo sa paligid upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pero kahit anong husay ko, lagi kang malupit sa akin, parati mong itinatanggi, akala mo hindi ako sapat. Sa kabaligtaran, hanggat ang aking kapatid ay nakamit ng kaunting tagumpay, gantimpalaan at pinupuri mo siya sa lahat ng posibleng paraan. Kung hindi ako nagkakamali, balak mong italaga ang kapatid ko bilang susunod na may-ari ng pamilya, hindi ba? Habang patuloy na nagsasalita si Steven, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Para siyang natatawa at umiiyak kasabay ng pag-iling niya, "Just because my mom is not your legal wife, good fortune could never befall on me." "Bakit? Bakit?" Nang marinig ang sinabi ni Steven, bahagyang napapikit si Galindo at may luhang tumulo mula sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling ito, ang Haring Bato, na palaging matigas at malakas sa harap ng iba't ibang hamon sa pangunahing bansa, ay lumuha. Ang eksenang ito ay nagpabuntong hininga sina Manuel Bennett at Sheridan Jenkins ng walang tigil. Ang mga ama at anak ay nagpapatayan para sa pakinabang. Biglang nagmulat ng mata si Galindo at napasigaw, "Steven, mali ka. Mali ako." Galit na tumingin si Steven kay Galindo, "Saan ako mali?" Ang bawat salita ay binigkas ni Galindo, "Hindi ko man legal na asawa ang nanay mo. Ngunit anak kita, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kukulangan kay Danbam. Tsaka alam mo ba kung bakit ako naging mahigpit sa iyo? Iyon ay dahil palagi kitang itinuturing na tagapagmana ko." Boom! Nang marinig ito, naramdaman ni Steven na parang may kulog na sumabog sa kanyang ulo, na iniwan siyang tuluyang natigilan. Napakamot siya sa ulo, hindi mo ako inisip na tagapagmana mo. Nagsisinungaling ka, nagsisinungaling ka." Patuloy ni Galindo, "Matagal ko nang nakita ang mga personalidad ninyo ni Danbam. Si Danbam ay pabigla-bigla at walang katatagan. Maaari niyang palawakin ang negosyo ng pamilya, ngunit hindi siya isang mahusay na kahalili. Ikaw naman, steady ka, maingat sa paghawak ng mga bagay, mabait sa kapwa, at ambisyosa. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa aking kahalili. Pero bakit naiinip ka? Ang dahilan kung bakit hindi kita idineklara bilang tagapagmana ko hanggang ngayon ay sa tingin ko kailangan mo pa ring matuto, at hindi pa sapat ang iyong mga kakayahan. This can't be real. This can't be real." Bumuhos ang luha ni Steven Grant, habang napakamot ng ulo. Sabi ni Galindo, "Maniwala ka man o hindi, totoo ang sinabi ko." "Ha." Biglang napaatras si Steven Grant at tumawa ng malakas, "Kahit na totoo ang sinabi mo, nagawa ko na ang mga gawain ito, at wala nang babalikan ngayon. Anyway, ibibigay mo sa akin ang posisyon mo, kaya sumuko ka na." With that, naglabas siya ng golden pistol sa ilalim ng sofa at dirdiretsyong binaril kay Galindo. Ngunit tulad ng pagpapaputok ni Steven Grant, ang kanang kamay ni Manuel Bennett ay bumaril at hinampas ito palayo sa kanyang pagkakahawak. Basag! Ah! Napasigaw si Steven Grant sa sakit, nabasag ang palso, at nahulog ang baril sa lupa. Nang malapit na niyang abutin ang isa pang kamay para kunin ang baril,
Mabilis na pinahit ni Manuel Bennett ang magkabilang kamay at inihampas ito sa coffee table. Tumango si Stephen Grant kay Manuel Bennett, "Bastard, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang patay ang matandang ito. Bakit kailangan mong pagalingin siya, bakit kailangan mo siyang pagalingin?" Tinitigan siya ni Manuel Bennett nang walang pakialam, "Ako ay isang doktor. Tungkulin kong magligtas ng mga buhay at magpagaling ng mga sugatan. At saka, kaibigan ko si Mr. Galindo, syempre ililigtas ko siya. Ikaw naman, bilang anak, hindi ka nagligtas sa pagsisikap na patayin ang sarili mong ama. Pagkatapos gumawa ng isang hindi mapapatawad na gawa, paano mo ako pinagbibintangan?" Sumigaw si Stephen Grant sa labas, "May tumulong. Mabilis." Nagsalita si Galindo sa malalim na boses, "Save your breath. Your men are already under my control." Ngunit sa sandaling natapos ang kanyang mga salita, whoosh! Dumadagandong ang isang madilim na pulang sibat na gawa sa condensed energy, diretsyong tinutukan si Manuel Bennett. Nakaramdam ng lamig si Manuel Bennett, agad na umikot, at nagpakawala ng hampas ng palad. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, ang maitim na pulang sibat ay nagkapira-piraso. Kaagad pagkatapos, isang figure ang tumalon pababa mula sa ikalawang palapag, matatag na lumapag sa sala. Ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na damit, na may kayumangging kulot na buhok, isang krus sa leeg, ang kanyang mukha ay kakaiba, ang kalahati ay normal, ang isa ay bulok. "Mr. Aguda, iligtas mo ako." Sigaw ni Stephen Grant sa lalaking ito. Pinandilata ni Manuel Bennett ang lalaking ito at matalim na tinanong, "So ikaw ang wizard na nagmura kay Mr. Galindo, tama?" "Tama." Ang lalaki ay tumango at sinabi sa paos na boses, "Ako ang undead witch, Aguda del Ando." Pinandilata ni Galindo si Aguda at sumimangot, "Kaya ikaw ang may gawa nito." Walang pakialam na sagot ni Aguda, "Dahil binayaran ako ni Mr. Grant, syempre gagawin ko ang trabaho ko." Pagkatapos, nilingan niya si Manuel Bennett at malamig na sinabi, "Nabalitaan ko kay Mr. Grant na ikaw ang sum-iris sa sumpa ko." "Tama na." Tumango si Manuel Bennett, "Hindi ako mapipigilan ng iyong munting panlilinlang." Kumunot ang noo ni Aguda, "Could you be the arts master from East Nation?" Ngumisi si Manuel Bennett, "You could say that." Kawili-wili. Isang malisyosong ngiti ang ibinigay ni Aguda, "Then let me experience the technique methods of East Nation." Sa pamamagitan nito, nagsimulang kumanta si Aguda ng isang spell at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, 10 dark red energy spears ang namuo at lumipad patungo kay Manuel Bennett.